Ang dahilan kung bakit tila hangin ka lang sa kanya at kung bakit binabaliwala ang iyong presensya ay dahil masyado kang bukas. Wala kang misteryo, wala kang hamon, at ang masakit na katotohanan, masyado kang madaling makuha. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang lalaki ay ang gawing mundo ang isang babae sa halip na siya ay maging bahagi lamang nito. Kapag ang buong araw mo ay umiikot sa paghihintay ng kanyang tugon, sa pag-aabang ng kakarampot na atensyon, ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng iyong kapangyarihan. At tandaan mo ito, walang babaeng rerespetuhin sa lalaki na walang sariling direksyon. Ang mga lalaking hinahabol at pinag-aagawan ay hindi iyong mga nagpapanggap na mahirap makuha. Sila ay totoong mahirap makuha. Bakit? Dahil abala sila sa pagtatatag ng sarili nilang kaharian. Ang nais ng isang babae ay makisabay sa iyong paglalakbay, hindi ang maging tanging dahilan ng iyong paghinga. Kung kaya mong talikuran ang iyong trabaho, ang iyong mga prinsipyo at ang iyong disiplina para lang suinod ang bawat kapritsyo niya, ang mensaheng ipinaparating mo ay ito: wala akong halaga, kaya ikaw na lang ang gagawin kong dahilan para mabuhay. Nakakaumay iyon, nakakawala ng respeto. Ang lalaking hinahabol ay iyong lalaking buo ang loob. Hindi siya humuhugot ng lakas sa papuri ng iba. Alam niya ang kanyang halaga kahit walang pumapalakpak. Kapag hindi siya kinausap, tuloy ang buhay. Kapag nagbago ang ihip ng hangin at damdamin ng babae, mananatili siyang nakatindig. Sa mundong puno ng pag-aalinlangan, ang hinahanap nila ay isang sandigan. Isang lalaking parang bato sa gitna ng maalo na dagat, hindi natitinag, hindi natutumba, at hindi nagpapadala sa emosyon. Huwag kang matakot na mawala siya. Iyan ang sikreto. Sa oras na handa kang tumalikod dahil hindi na ito akma sa iyong mga pamantayan, iyon mismong oras na matatakot siyang mawala ka. Itigil mo ang paghahabol ng paru-paro. Simulan mong ayusin at pagandahin ng iyong hardin. Kapag matibay ka na, sa isip, sa salapi at sa katawan, hindi mo na kailangang mamilit. Sila na mismo ang magpupumilit na pumasok sa iyong mundo. Itaas mo ang iyong noo, ayusin mo ang iyong tindig. Maging lalaki ka na karapat-dapat hangain, hindi isang lalaking namamalimos ng pagtingin. Huwag mong isipin na ang pagiging mailap ay isang laro. Ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi nagmumula sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang katahimikan at sa bigat ng kanyang presensya. Maraming lalaki ang nag-aakala na ang pag-ibig ay isang negosyasyon kung saan kailangan mong ibigay ang lahat para lamang mahalin ka pabalik. Mali ka, Ginoo. Ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pagsusumamo. Ang atraksyon ay bunga ng iyong kagitingan. Kapag nakikita ng isang babae na kaya mong mabuhay ng mag-isa, na kaya mong maging maligaya ng walang sinasandalan, doon ka nagiging katangi-tangi sa kanyang paningin. Ang lalaking hinahabol ay hindi yung laging tumatawag. Siya ay yung lalaking may mahalagang ginagawa sa buhay, kaya wala siyang oras para sa walang saysay na daldalan. Mayroon siyang misyon, mayroon siyang layunin na mas mataas pa sa kanyang sariling kapakanan. Kapag ang isang lalaki ay may itinding disiplina sa kanyang katawan at talino, ang kanyang bango ay hindi nanggagaling sa bote ng pabango. Ito ay nanggagaling sa tagumpay at determinasyon. Tandaan mo ito, ang babae ay parang anino. Kapag hinabol mo, lalayuan ka. Pero kapag tinalikuran mo at lumakad ka patungo sa iyong liwanag, kusa siyang susunod sa iyo.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa pagiging mabait. Maging mabuting lalaki ka na may pangil, yung may kakayahang lumaban at manindigan pero pinipiling maging mahinahon. Ang tunay na lalaking hinahangaan ay hindi yung nagpapa-impress. Siya yung lalaking sapat na ang sarili niyang kumpanya. Hindi siya takot sa kalungkutan dahil ang kalungkutan ay ginagawa niyang sandata para makapag-isip at makalikha. Kapag nararamdaman ng isang babae na hindi mo siya kailangan para mabuo ang pagkatao mo, doon ka lalong magpupumilit na maging bahagi ng iyong tagumpay. Huwag mong itanong kung bakit hindi ka niya pinipili. Itanong mo sa sarili mo, ako ba ang tipo ng lalaki na karapat-dapat piliin? Kung ang sagot mo ay hindi, bumalik ka sa iyong lungga, magpantay ka ng iyong lakas, mag-aral ka, magsumikap ka hanggang sa ang dati mong sana ay maging akin na. Huwag kang maging opsyon, maging ikaw ang tanging prioridad dahil alam mong wala kang katulad. Ang lalaking may prinsipyo ay mas mahal pa sa ginto, at ang ginto kahilanman ay hindi humahabol sa mamimili. Ang mamimili ang naghahanap sa ginto. Ang pinakamataas na antas ng atraksyon ay hindi nakukuha sa pananamit, sa ganda ng sasakyan o sa tamis ng iyong mga salita. Ang tunay na magnetismo ay nagmumula sa iyong otoridad sa sarili mong buhay. Ang lalaking hinahabol-habol ay ang lalaking handang bitawan ang anumang bagay na hindi nagbibigay ng respeto sa kanyang pagkatao. Maraming lalaki ang takot na magtakda ng hangganan o boundaries. Natatakot silang magsalita ng hindi dahil baka iwanan sila. Pero ang totoo, ang lalaking walang kakayahang tumanggi ay isang lalaking walang kapangyarihan. Kapag wala kang hangganan, para kang isang lupain na walang bakod. Kahit sino ay pwedeng pumasok, kumuha ng gusto nila at tapak-tapakan ka pagkatapos. Ngulit ang lalaking may matibay na paninindigan, ang lalaking nagsasabing, ito ang aking prinsipyo at kung hindi mo ito kayang irespeto, malaya kang umalis, ay ang lalaking hindi malilimutan. Bakit? Dahil ang katapatan sa sarili ay bihirang hiyas sa mundong ito. Ang isang babae, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ay naghahanap ng isang pinuno. Hindi isang diktador, kundi isang lalaking kayang mag-navigate sa bagyo nang hindi nanginginig ang mga tuhod. Kung ikaw ay madaling mauto, madaling mapasunod, at laging nakadepende ang iyong mood sa text niya, paano kanya pagkakatiwalaan na kaya mong protektahan ang inyong kinabukasan? Ang kailangan mo ay ang tinatawag na outcome independence. Ito ay ang kalagayan ng isipan kung saan kahit anong mangyari, makuha mo man siya o hindi, mahalin ka man niya o iwanan, ay mananatiling buo ang iyong loob. Hindi ka mawawasak dahil lamang sa isang pagtanggi. Kapag nakita ng isang babae na ang iyong kaligayahan ay hindi nakatali sa kanyang mga kamay, doon siya magsisimulang magtaka. Magiging interesado siya. Itatanong niya sa kanyang sarili, ano ang mayroon sa lalaking ito na tila hindi niya ako kailangan para maging masaya? At ang kuryosidad na iyon ang mitsa ng matinding paghahabol. Huwag mong uubusin ang iyong lakas sa pag-iisip kung paano ka magugustuhan ng iba. Gamitin mo bawat patak ng iyong pawis sa iyong sariling pag-unlad. Panuurin mo ang iyong sarili na maging mas malakas sa gym. Damhin mo ang talas ng iyong isip sa pagbabasa at pag-aaral ng negosyo. Lasapin mo ang tagumpay ng bawat proyektong tinatapos mo.
Ang lalaking abala sa pagbuo ng kanyang legacy ay hindi na kailangang maghanap ng pansin. Ang pansin mismo ang maghahanap sa kanya. Isipin mo ang isang leyon. Ang leyon ay hindi nagpapaliwanag kung bakit siya ang hari ng kagubatan. Hindi siya nagmamakaawa sa ibang hayop na kilalanin siya. Naglalakad siya ng may dahan, may bigat at may katiyakan. Ganyan dapat ang iyong tindig. Ang iyong oras ay ginto. Ang iyong atensyon ay isang premyo. Huwag mong ipamigay ng libre sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa dulo ng lahat, ang pagiging lalaking hinahabol-habol ay hindi tungkol sa mga babae. Ito ay tungkol sa relasyon mo sa iyong sarili. Kapag naging lalaki ka na, narerespetuhin mo kahit na ikaw lang ang nakatitig sa salamin, doon magsisimula ang tunay na mahika. Ang mundo ay isang salamin. Kung ano ang tingin mo sa iyong sarili, iyon din ang ituturing ng mundo sa iyo. Kaya simula sa araw na ito, itigil mo na ang pagiging tagahanga. Simulan mong maging bida sa sarili mong kwento. Huwag kang tumingin sa kaliwa o sa kanan. Tumitig ka ng direkta sa iyong layunin. Ang mga tamang tao, ang mga tamang pagkakataon at ang babaeng karapat-dapat sa iyo ay kusang susulpot sa iyong tabi habang abala kang umaakyat sa tuktok ng iyong bundok. Manindigan ka, magsumikap ka, maging dakila ka. Huwag mong akalain na ang paglalakbay na ito ay nagtatapos sa pagkakaroon ng atensyon mula sa kanila. Ang tunay na misteryo ng isang lalaking hindi makalimutan ay ang kanyang kakayahang maging misteryoso sa gitna ng ingay. Sa mundong ito na lahat ay nakapaskil sa social media, ang lalaking nananatiling tahimik tungkol sa kanyang susunod na hakbang ay ang lalaking kinakatakutan at rerespetuhin. Bakit kanila hahabulin kung alam na nila ang lahat tungkol sa iyo? Kung bawat galaw mo ay nakastory, kung bawat hinaing mo ay nakapost, at kung bawat tagumpay mo ay hinihingan mo ng palakpak sa ibang tao. Ang lalaking hinahabol ay parang isang malalim na karagatan. Makikita nila ang ganda sa ibabaw, pero hindi nila alam kung gaano kalalim ang iyong itinatago. Ang iyong katahimikan ay isang uri ng kapangyarihan. Ito ay nagbibigay ng puwang para sa kanilang imahinasyon, at sa imahinasyon nagsisimula ang pagkahumaling. Ngunit tandaan mo, Ginoo, ang pagiging high value ay hindi isang maskara na isinusuot mo lang kapag may kaharap kang magandang babae. Ito ay isang habambuhay na sumpa at biyaya. Ito ay ang pagpili sa disiplina kaysa sa tanandaliang aliw. Ito ay ang pagpili sa sakit ng pag-iensayo kaysa sa tamis ng katamaran. Kapag ang isang babae ay nakakita ng isang lalaki na kayang kontrolin ang kanyang sariling mga pagnanasa, nakikita niya ang isang lalaki na kayang mag-alaga ng kinabukasan. Ang kontrol sa sarili ay ang pinakamataas na anyo ng maskulinidad. Huwag kang maging biktima ng nice guy syndrome. Ang pagiging mabait na walang kakayahang maging mabagsik ay hindi kabutihan, ito ay kahinaan. Ang tunay na lalaking hinahangaan ay yung may kakayahang maging mapanganib, may kakayahang lumaban at may kakayahang manindigan, ngulit pinipiling maging maamo at mapagmahal sa mga taong karapat-dapat. Yan ang balanse na hinahanap ng kalikasan. Ang isang lalaking kayang magbigay ng seguridad hindi lang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal na aspeto. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Gamitin mo yan para bumuo, hindi para mag-scroll lang sa cellphone mo habang naghihintay ng validation.
Ang iyong oras ay ang iyong pinakamahalagang puhunan. Ang bawat minuto na ginugugol mo sa pag-iisip sa kanya ay minutong ninanakaw mo sa iyong hinaharap. Baligtarin mo ang laro. Hayaan mong siya ang mag-isip kung nasaan ka. Hayaan mong siya ang magtanong kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Hindi dahil sa naglalaro ka, kundi dahil